na natong gyapon karon ang ginatawag nga the Holy Spirit produces Christian character. Bot pasabot niya ni nga nagaserbisyo kita sa Ginoo sa pagpangalagad pinagi sa ato ang spiritual gift. Tapos dira ka ma-enjoy sa imong Christian life, sa imong ginatawag nga spiritual gift. Kag kani siya ma-exercise lang sang tumulo kung hamtong na siya nga mibalan niya unsa iyang spiritual gift. Sige, pero sa atong pagsugod mag-pray ta, sik sa atong kagalingon. Pasalamat sa Ginoo as everything give thanks unto the Lord ug na something to confess as needed. Then ikabuisat na ako ang prayer. Sige, let's pray. Sa imo walang amahan, salamat kayo sa mga higayon sa safely we are throughout the night ug sa amon pagbiyahe kagas sa pagtuon sa mga pulong. Mao nga nagaampo kami sa teaching ministry kag confirmation of the Holy Spirit sa pagbayan sa pagtuon. Kagas salamat Ginoo sa imong grasya sa imong pamagi nga of giving us Ginoo sang good health nga sa pagpadayon Ginoo in application sa mga pulong sa among kinabuhi. Kag sa imo nagampo po kami giving us spiritual IQ kag spiritual understanding sa imo mga pagtulunan nga sang ma-enjoy kami sa among Christian life sa pagpadayon gyapon of keeping on to be like Christ. Sa imong grasya sa pamagi damok tanan pasalamatan sa imong gyapon nasalig pinagis ka ng Jesus Christ. Amen. Okay, so Christian service. Una sa tanan, basa nato ning John chapter 7. Okay, time pa. So, dinita ita. So, kay laman da ita sa kwan. Sinawingan, so the Holy Spirit teaches us. Sinawingan, okay. So, the Holy Spirit teaches us. Muna nagampo kita pirmi sa ginatawag nga na ay guidance, confirmation sang balang espiritu sa pagtulunan nga sa nga kaning mga butang mao na nga daghan sa ginatawag nga mga reliyon kay kulang sa paghangop sa pag-intindi sa pagtuon sa pulong sa Dios, no. So basahon nato ning John chapter 16 verse 12 nga dinhi sa kuha, I have many more things to say to you, sulti ni Jesus Christ sa mga disciples, but you cannot bear them now. So di jud nila makaya or something ma-bear nga kanang mahang. So mo na nga si Jesus Christ ginasulti niya ni kung sa verse 13 pa nga, but when he kay ngano kay i-send niya ang Holy Spirit, the Holy Spirit of truth comes, no. Bot pasabot kay wala pa na indwell ang Holy Spirit sa ilaha, kay kani siya naa sa the book of John, in other words nga si Jesus Christ simpre naa pa. Tapos ang Holy Spirit wala pa nag-indwell sa mga believers nga when he will comes, sulti niya, he will guide you into all the truth, for he will not speak of his own initiative, but whatever he hears, he will speak and he will disclose to you what is to come. So mauning Holy Spirit ug nahitabo ni sa Acts chapter 2 sa indwelling sang Holy Spirit sa mga believers, masulti nato nga mga messianic believers sa ilan ni Peter ug sa uban pa nga mga disciples. Now, isa ka butang ni ani ang ginatanaw nako dinhi ang background sa Matthew chapter 16. Kay ngano man nga bisan pa sa presence ni Jesus Christ nga sige sa tudlo sa iyang mga disciples, pero sa gihapon walay in application o kon wala ni gintuuhan or somewhat nga dili nila masabtan kay ang learning mao na nga usahay pila lang ka percentage makuha nimo sa pagpaminaw, pila man 30%, 20%, 10%, ug dili nila ma-absorb. Mao na nga sulti ni Jesus Christ nga kung mobiya man jud siya naay ang Holy Spirit ipadala niya, no. Present karon sa mga background din sa Matthew 16 verse 21.
nga nag-iskot ini nga from that time forth began Jesus to shew unto his disciples how that he must go unto Jerusalem and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, mao nang mga leaders ng Israelites, and be killed and be raised again the third day. Pero sa 22, sulti ni Peter, then Peter took him and began to rebuke him, saying, Be it far from thee, O Lord, they shall not be unto thee. So, dili gusto ni Peter nga may tabo na sa kay Jesus Christ, nga siya i-crucify. Tapos, unsa sulti ni Jesus Christ sa verse 23, But he turned and said unto Peter, Get thee behind me, Satan. So, gitawag niya si Peter nga Satan. Thou art an offense unto me, for thou savors not the things that be of God, but those that be of men. So, gintawag niya si Peter nga Satan, kay nga naman, kay mauning point ni Satan, nga ginatawag siya nga kontra jud sa pulong sa Dios o kon sa plano sa Dios. So, sa ato pa ang plano ni Peter o kon ang desire ni Peter, iyang handom. Parehas jud sa kay Satan, nga si Jesus Christ, dili ma-crucify sa ibabaw sa cross, para sa pag-judge sa ato ang mga sala. So ang background yani nga ngano nga gineskot ni sa John chapter 16 nga I have many more things to say unto you, but you cannot bear them now. Kay dili nang pansang tanan nga mga pagtulunan o kon sa unsa man nga mga ginatudlo ni Jesus Christ sa ilaha. Mao na nga ang balaan nga espiritu sa gihapon magagiya sa ila sa verse 13 nga he will guide you into all the truth. So naay joy ginatawag nga ministry sang Holy Spirit sa guidance or teaching ministry sa mga believers nga bisan pa sa presence ni Jesus Christ sa panahon nila ni Peter. No nga naa na gani nga kung tanan nato din nga si Jesus Christ na in person nga nagatudlo sa ilaha, and yet sa gihapon walay pagsabot sa ilaha. Usa po din nga background plus po ni sa Matthew 26, sa Matthew gihapon pero chapter 26 bahin sa kay Peter ni sa gihapon verse 34. Nag-iskot din nga Jesus said unto him, Verily I say unto thee, that this night before the cock crow, thou shalt deny me thrice. So, pagsulti ni Jesus Christ ni kang Peter, muragwa lang kay Peter. So, sa to pa, naminaw lang si Peter, pero without understanding or believing, mauning may tabo sa iya. So, pagdakop kay Jesus Christ, mao dyan na natabo, nga gindinay niya si Jesus Christ, nga asa nga ang kaning cock or rooster kanang sulog, no, nagtuktulaok 3 times jud, no, nga before nga nagtuktulaok ang manok, gidinay niya si Jesus Christ. So makita naton din nga bisan gisulti ni Jesus Christ, wala gyapon sa pagtuo si Peter, no? O kon sa paghinumdum nga mauna ang mahitabo sa iyaha, no? Kay ang tanang nga ginasulti ni Jesus Christ as God kag naa ang ministry sang Holy Spirit sa iyaha is tanan naa in truth. Mao na imposible sa Dios ang masiling magsulti og lies. Ang tanan nga naa sa Dios is truth. So sa to pa ang tanan nga ginasulti ni Jesus Christ nagakahitabo jud, and yet sa iyang mga disciples kumbaga pa walay eksakto jud nga pagtagad. Remember nga asa nga ang pag-glorify o kuno ang pagsimba sa Dios naa jud sa pag-aplikar sa iyang pulong nga naa kita yielded to God the Holy Spirit kag naa in truth. Nasulti nga God is a spirit, we must worship Him in spirit and in truth. So sabay gina siyang duha. Kung wala kita in the spirit,
but pasabot in the sphere of God the Holy Spirit o kung naa sa pagpasakop sa bala nga espiritu, yielded to God the Holy Spirit, kag walay truth, but pasabot nga sa pulong sa Dios, kag ginasulti nga sanctify them in thy truth, thy word is truth. Walay pagsimba sa Dios. So padulong kami din kita naman mga tao, busy, purma, no? Kadto simbahan, dili ba yan ang pagsimba nga kung Sunday lang, adto din sa building kay dito mo simba, o unsa pa tong dito ganiha nga kana sa klase nga mapasimba, human viewpoint, nga sa tawhanon nga pabagay of praising God nga dapat na jud in spirit and in truth. So tinga biblical man kata, no? So kung basa nato na po diri sa John chapter 16 verse 14, he shall glorify me, for he shall take of mine, sulti ni Jesus Christ, and shall disclose it to you. So ang tanan nga igatudlo sang bala nga espiritu og pagtudlo gikan gyapon sa mga pagtulunan ni Jesus Christ nga dapat itudlo paunta niya, pero dili nila mabir tanan, dili nila mahangpan makaya ang uban ang tanan nga pagtulunan. So mao na nga kay si Jesus Christ pag crucify sa iya, siyempre ascend siya sa heaven. So ang ihatag sang ni Jesus Christ o kung sa Dios sa iya sa ilaha mga disciples, mao ang balaan nga espiritu sa pagpadayon sa pagtudlo. Mao na nga sa verse 15, all things that the Father has are mine. Therefore I said that he takes of mine and will disclose it to you. Tanong lang ko ng participation diri sang tulo ka persona sang Dios. Nga ang ginatudlo ni Jesus Christ gikan sa God the Father according to his plan. Remember nga si Jesus Christ is the executor of the plan. Ang God the Father is the author of the plan. Og ang God the Holy Spirit is the revealer of the plan. So paghawa ni Jesus Christ, which is the executor of the plan nga siya nagahimo, ang Holy Spirit mao ang mo reveal hangtod karon sa mga tumuluo suno sa kapanahunan. Mao na nga wala kita gimbayaan ni Jesus Christ o sila ni Jesus Christ, no? Kasi Jesus Christ siyempre pag 30 AD ni-ascend naman siya. Wala niya gibayaan ang mga magtotoo bisan pa sa pagpadayon sa pagtudlo gikan kang Pablo sa ginatawag nga Christianity, no? Sa pagpadayon sa pagtuon sa iyang mga pulong, mao na nga naay balaan nga espiritu. So remember nga si Jesus Christ sa iyang ministry 3 years lang siya, pero according to sa gisulat 3 years and 1/2. Pero wala gihapon sila'y tamang mo 3 years, no, ang gipadayag ni Jesus Christ nga siya i-crucify sa cross, tapos mabanaw sa ikatulong nga adlaw. Bisan pa sa 1 Corinthians chapter 15 gitudloan sila nga si Jesus Christ na banaw, and yet pagsulod sa mga scribes o kon sa ginatawag mga Sadducees o sa mga pari nga Levita, dito na po sila nito claiming nga si Jesus Christ wala na banaw sa ikatulong nga adlaw. So, mo nang kuyaw nga asa nga na-twist ang pagtulunan nila nga sa pagtudo ni Pablo sa ila. Isa kabahin nga nagasulti si Pablo nga kanang tong sulti niya nga kanang thorn of the flesh, no? Nga Ginoo ko ani ang thorn of the flesh, no? So isa ni siya kabot ipasabot nga sa mga tudlo ni Pablo, ang iyang gitudlo no gintuis sa mga Levites o kon sa mga pari nga Pariseo, scribes, Sadducees. Sa 1 Corinthians chapter 15 nga
nga ang iyang gitudlo nga si Jesus Christ according to the scriptures di banaw sa katulong adlaw, nituo na pod ang iyang gitudloan sa mga pagtulunan nga si Jesus Christ wala na banaw sa ikatulong nga adlaw. Now, ato tadi sa 1 Corinthians chapter 2 verse 12. 1 Corinthians chapter 2 verse 12. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we might know that things freely given to us by God. So same gihapon sa ginhambal niya sulti ni Jesus Christ sa John chapter 16 nga the Holy Spirit will guide sa ilaha, will teach them. Og diri sa gisulti ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 2 verse 12 nga kani siya sa mga Christians na kay katong sadyan sa mga messianic believer. Pero kaning 1 Corinthians chapter 2 verse 12 mga Christians na ni nga asa nga we are indwelt by God the Holy Spirit. No, sa verse 12 nga now we have received not the spirit of the world. Kay nga naman, unsa man iya ang world? Yan isang evil. Ang world, cosmic system. Kinaiya sang kalibutan. But the Spirit who is from God, which is God the Holy Spirit. Mao na nga we are indwelt by God the Holy Spirit. We are sealed by God the Holy Spirit. That we might know. Masabtan yun nato, mahibawan nato the things freely given to us by God. Sa unsa man kaning mga pagtulunan. Kay kung walay Holy Spirit in us, mao na nga walay makasabot sa pulong sa Dios. Amo na sa mga unbelievers, bisag unsa man nakasulti sa ilaha, dili yun na sila kasabot sa pulong sa Dios, kung dili sa salvation lang nga by believing kay Jesus Christ. Sa iyang persona kag sa iyang work sa cross. Aside niya na, walay pag-intindi, walay pagsabot sa pulong sa Diyos. Paras ni sa Romans chapter 8, verse 16. Sa mga Christians ni nga, we have the Spirit of God. The Spirit, which is the Holy Spirit, itself, beareth witness with our spirit, that is the human spirit, that we are the children of God. Sa tuwa pang Holy Spirit, mao ang nagapamatod nga we are children of God according sa mga pulong sa Bible. No, kay karon sa tuwa na Bible naman jud ang atoa, wala na direct revelation sa Dios. In our spirit, kay ang aton nga human spirit mao ang nagapaintindi, nagapasabot sa mga pagtulunan, ginatawag ang mga spiritual things. Sa isa ka butang dinhi nga we are children of God. Sa tuwa pa, kung walay human spirit, walay Holy Spirit ang usa ka tao. Kay once nga mag-believe siya kay Jesus Christ, ma-activate ang iyang human spirit or mabutangan siya og human spirit, kay dira gapuyo ang Holy Spirit og nagapamatuod nga we are children of God. Mo na nga na masabtan nimo ang mga pagtulunan gikan sa ginatawag nga milk nga mga pagtulunan hangtod sa mga karne, meat nga mga pagtulunan. No, mao na nga masabtan nimo unsa ang mga pagtulunan base sa pulong sa Dios. Sa tuwa pa, kung walay Holy Spirit, walay human spirit, wala joy understanding sa pagtuon sa pulong sa Dios. Mao na ang ginatawag nga so-called Christians, paningkamot na ilang nga pagtuon, no? Nga kung sa ilang pagsabot, no? Mao na nga dili nila distinguish ang Bible nga from Genesis to Revelation nga sa ginatawag nga kamaturan, wala yun ay conflict din na. Pero kung magbasa ka lang sa English by itself, naadyo ginatawag nga pag-conflict. Pero sa eksakto nga pagsabot nga theologically, nahan ay yun na siya ang truth, kay walay lie jud sa truth. Okay, 1 John chapter 2 verse 20.
1 John chapter 2 verse 20. But you have an anointing from the Holy One, and you all know. So tanan nga mga believers na ignatawag nga anointing. Actually, ang bot pasabot sang anointing ni sa tuwa, hinaplas. Ginagamit nila ni Kwan kanang so hinaplas. Tanan nga hinaplas o anointing na ang bot ipasabot nga murag ginahimo nila nga sagrado nga butang nga pinain ka, pinili ka, anointing. Verse 21, I have not written to you because you do not know the truth, but because you don't know it, and because no lie is of the truth. So same gyapon nga ginatun-an nato dinhi nga ang God the Holy Spirit teaches us as our divine teacher. Nga ang tanan nga ginatudlo niya of confirmation sa kamatuoran sa pag-enlighten sa tuwa, kana siya tanan naa in truth. Kag remember, basta sa truth there is no lie of the truth. Muna nga kung matun-an nimo ang pulong sa Diyos, rightly dividing the word of truth dispensionally, makita dyan nimo nga ma-inline dyan ang kamatuoran, pinatawag nga truth, kay walay lie sa truth. Plus na itong mga conversation ba nga Matthew 7:21, no one that is Lord can enter into the kingdom of heaven, but one that doeth the will of the Father. So kung ano na po nila tong ang will of the Father, nga balik sa New Testament ko, no, damot na lang nga pamagi, pero without knowing kung unsa jud ang will of the Father. Mao na nga ngano nga si Jesus Christ naging crucify pa sa cross. Nga kung sa English version ka lang magbasa, nga walay knowing sa background, mag-conflict na po siya sa Acts 2:21, nga mag-abot ang panahon, time will come nga ang tanan nga motawag sa Ginoo, that says Lord, shall be saved. Muna sulti nila, daghan daw conflict sa Bible. Pero kung tun-ani mo na siya, rightly dividing the word of truth, wala joy conflict sa iyang buti pasabot. Dispensionally. Okay, sa verse 22, who is the liar? But the one who denies that Jesus is the Christ. This is the Antichrist, the one who denies the Father and the Son. So, ang liar, katong wala gato nga si Jesus, mao ang Kristo. Na ang mga sa time, during sa senaryo sa time ni Jesus Christ, ang mga Pharisees, Sadducees, scribes, mga ginatawag ang mga priest, nga nagatuman sa kasuguan ni Moses, wala ra ba nagatuo nga si Jesus ilang Kristo o kon ilang Misaya? Mo nga dili sila saved. So, sulti ni John dire sa 1 John, sila, mga Antichrist, supak, batok, Antikristo. Kay si Jesus Christ, si Jesus, Kristo man jud nila og ilang Misaya. Kag wala nay moabot tay pa nga Kristo. Nga by denying ang first nga incarnation ni Jesus Christ, dili to mao, wala na moabotay. So kung maabot man ang nga Kristo sa sunod, second coming na niya. So wala sila nito sa first coming ni Jesus nga siya si Kristo, amo ang Kristo o kon dear Messiah. So bisan unsa nila kasulti nga ang nagatuo sila sa God the Father without believing sa God the Son, same lang na gihapon. Kay ngano dapat motuo sila sa God the Father and God the Son. Kay pagsulti ni Jesus Christ nga He is the Son of God, that is claiming nga siya is God. Kay ang Son din na is huios, nga nagaisgot sa iyang divine nature. Kay kita, iba man ang aton pagka-Son of God, tikna man kita, tiknon. Meaning to say, nga na-regenerate kita, na-born again kita, nga nito ang kita kan Jesus Christ.
mao na nga nahimo kitang anak sa Dios nga natawo kita pagliwan. Pero si Jesus Christ as huios nga Son nga nagapadayag sa iyang pagka-Diyos nun, nga siya Diyos, wala siya natawo liwan kay He is God. He is perfect. Bisan pa sa ginatawag nga the Son of Man. He is perfect, sinless. Muna nga ang pagsalikway by denying sa kay Jesus Christ as the Son of God, the second person of the Godhead, parehas na nagyapon sa pagdeny nila sa God the Father. Sa tuwa pa naghihimo sila sang ilang mga excuses nga they are of God, pero sa pagdeny nila kay Jesus Christ, same lang gyapon nga unbeliever sila. Sino di ay ang ruler of this world nga who is the liar? Babasa nato sa John chapter 8 verse 44. John chapter 8 verse 44. You are of your father the devil, and you want do the desire of your father. He was a murderer from the beginning, and does not stand in the truth, because there is no truth in him. Whenever he speaks a lie, he speaks from his own nature, for he is a liar, the father of lies. Din man day kinsa man day na designate sa kay Satan, kay there is no truth in Satan. Tanan nga ginasulti ni Satan, puros na tanan lies, kay wala yun na truth sa iya. Sa verse 24, as for you, let that abide in you which you heard from the beginning. If what you heard from the beginning abides in you, you also will abide in the Son and in the Father. So nai-abode sang God the Son o God the Father sa mga believers. In other words, nga kung we are indwelt and sealed by God the Holy Spirit, kay but pasabot ana sang sealing is ownership. Same gihapon nga ang God the Father o God the Son naga-indwelt gihapon sa tuwa, kay naga-abode siya sa tuwa tungod kay kita anak sang Dios. Pagbasahan naton sa tanan nato sa John chapter 14 verse 23. John chapter 14 verse 23. Jesus answered and said unto him, if a man love me, he will keep my words, and my Father which love him, and we will come unto him and make our abode with him. So naayod ang pagpuyo sang God the Father o God the Son. Sa tuwa pa, ang mga believers, dili lang God the Holy Spirit ang naa sa tuwa, kung dili ang God the Father o God the Son naapod sa tuwa. Remember nga, they are omnipresence. So, sa to pa, wa jud na sila gabulagay nga tulo. As one in essence. So, sa verse 25, and this is the promise which He Himself made to us, eternal life. Mao nang promise sang Dios sa tuang by believing the Lord Jesus Christ. Kag remember jud, ang salvation is by believing the Lord Jesus Christ, nga siya is God. Tapos nibayaran niya atong mga sala dito sa ibabaw sa cross, paid in full. Tapos namatay siya sa unod og nabanaw sa katulong adlaw, ni kayap sa langit og naas to kamot sa Dios nga Amahan. Mao nang promise sa tuwa, gi-impute niya sa tuwa, gibutang niya sa tuwa ang eternal life. Kay kaning eternal life is the life of God, kay Zoe life ni siya. Dili ni siya bios life nga pre sa tuwa nga life, kundi Zoe life, the life of God, nga no beginning, no ending. At the same time, gitagaan o kung gin-impute po niya, gibutang niya sa tuwa ang iyang absolute righteousness, perfect righteousness. Mao na nga sa kung magtong kita sa ginatawag nga the armor of God, na kita ginatawag nga breastplate of righteousness, perfect righteousness. Mo nang
isa sa armor nga naa sa tuwa nga asa we are imputed by absolute righteousness of God. These things I have written to you concerning those who are trying to deceive you. Sa tuwa pa, kaya kumbaga pa ang sining is a matter of choice. Na sometimes nga ang mga believers, anak sa Diyos, pwede po ma-deceive. Unless lang kung nag-stand firm dito siya sa ginatawag nga biblical truths sa kamaturan. So, naagyapon na deceive nga mga believer of the Lord Jesus Christ. May posibilidad nga sa ginatawag nga mga messianic believer nga sa Bible, or may posibilidad po nga bahin sa ato aron at this present time sa ginatawag nga Christianity, mga Christians. Munang uban sa ginatawag nga eternal security, dili sila ma-hold on o mutudlo sa eternal security kay base kuno mugara ang mga Christians o mo-abuse sila kay they are eternally secured na. So sige lang gimog sala. Now remember, may balos na ang ginatawag nga discipline sang Dios. Kay hindi man yun na ma-deny nga saon sa man nga kung anak ka na sa Dios, eternally secured man yun ka. No, tinuod man yun na. So pero kung naay paghimog sala, naay disiplina maabutay. Pero kung naa sa pagprayon sa ginatawag nga kanang dili tulibagbag sa tubangan sa Dios nga of keeping on to be like Christ, nga sa pagtuon yun, of keeping on nga sa tawag nga by learning doctrines by doctrines, so na kay ginatawag nga blessings in time kag rewards in eternity. Dili man pud pasabot nga ang abundance nila is material things. Kay mahimo na po na nga material last sa isa ka ginatawag nga sa old sin nature, no? Pero nakay abundance sa imong spiritual life o naapoy ginatawag nga panalangin sa ginatawag nga according to our needs. Tanan according to our needs. By God's grace, maulang na. As long as naa ka sa plano sa Diyos, okay ang tanan. Now, sulti po ni Pablo din sa 1 Corinthians chapter 3 verse 1. And I, sulti ni Pablo, brethren, buot pasabot nga mga tumuloon ni siya kay brethren, brother in Christ, no? Pero apil na din mga sister po, could not speak to you as to spiritual men, but as to men of flesh, as to babes in Christ. Kita mo na? So na yung ginatawag nga gradual or stepping stone sa pagtudlo. Nga kanang dili ka mabulol ba nga kanang madundan sa pagtulunan, or else kumbaga pa sa ginatawag natong mawala ka sa passing, kanang ma-destroy ang imong Christian life. Kay siyempre makasulti ka na lang dili mo na tinuod kay dili naman nimo maswalo, dili nimo ma-take in ang ginatawag nga mga myth nga pagtulunan. Manasulti ni Pablo din but as to men of flesh, as to babes in Christ. Nga dapat nga sa pagka babes in Christ, gamay pa lang natunan or dira pa lang sa pagtuo kan Jesus Christ for salvation, dapat mag-take in sa sang milk pareha sa mga bata nga di man na dahil makakanog karne. Doctrines by doctrines, no, nga ginatawag nga mga milk nga type nga doctrines, basic, o paadto na sa milk kung naa na siya sa ginatawag nga adolescent stage sa iyang Christian life. Amo na nga, I gave you milk to drink, not solid food, sa verse 2. For you were not yet able to receive it. Indeed, even now you are not yet able. Kay dinhi sa Hebrews chapter 5 verse 13, unsa man daw kuno nga milk lang?
Nga sa mga milk, sulti sa Hebrews chapter 5 verse 13, for everyone that useth milk, kaya nagbasa ko sa King James Version, bala mo na King James may mga archaic words ay mga useth milk, nagayos og milk, is skillful in the word of righteousness. Dili pa nabansay, dili pa nahanas sa pulong sa pagkamatarong, for he is a babe. Bata pa. Pero anong tanaw ko ng bata nga kanang basag katutoy, bata pa na. Tanaw ko ng ilang batasan. Pasaway. Oh, bisan daghan paras kay amara na, pasaway na permi. Oh, pas kay nimo pon nga pero wala naman ni gaano. Wala naman ni gabibiron. Pero kagatas man. Nga bata pa. Oh, ganang muragwa na sa ilaba. Nga bisan daghan og tao, mo hilak na, muligin na. So mao pa nang pagdagway sa mga infant in Christ or babes in Christ. No, bisan pa babes, unsa mga kategorya sa ang ginatawag nga pagka babes in Christ. Pasaway jud. No. Mao na nga mga milk type pa lang ang ilang pagkaon para ma-digest nila eksakto ang pulong sa Dios. Kaysa isa ka butang nga kung walay ginatawag nga basic nga salvation nga tun-an na nimo unsa man Trinity, no. Kuha na sila, mabulol na sila sa ilang nga dili nila ma-digest ang pagtulonan dayon. Kay ngano? Kay may posibilidad nga wala sila kay balo kung unsa man ang ginatawag nga salvation, nga walay mga pagsabot din na. So, mahimo nga wala sila Holy Spirit sa pagsabot sa pulong sa Dios. Wala sila human spirit nga maong ginatawag nga receptacle organ sa pag-intindi man sa pulong sa Dios, nga maga-communicate sa pulong sa Dios. Wala Holy Spirit nga magtudlo. Wala. Mao na nga lisod ang pagtuon sa mga babes pa in Christ or base di pud save. Mao na nga ang pulong sa Dios malisod ipasabot sa ilaha as unspiritual men. So, I gave you milk to drink, not solid food, for you were not yet able to receive it, even indeed sa pagkamatod, even now you are yet able. Kay nga naman, for you are still fleshly, for since there is jealousy, strife among you, are you not fleshly, and you are not walking like mermen? So, murag tao lang gyapon ng mga unbelievers, kay naay ginatawag nga kagubot. Kay dapat kung mature na, naipagsabot sa matag usa, naipagintindi. Pag-intindi nga, of knowing nga, kung mali man na siya or tama, naadyo kay ginatawag nga, kanang adjustment mga nga may mga pagsabot ka nga sa unsa man nga mga paghangop sa mga butang o kung sa mga hitabo. Kay kung bata pa, wala na ipagsabot kay bata. Muragwa lang. Wala pagtagad. Okay. Remember nga, we are indwelt by God the Holy Spirit. No? Sa atong karon nga mga Christians, well, kung Messianic believer, indwelt man sang Holy Spirit, pero ang Messianic believer, nahuman naman na, sabot nga, kung motuo ang Israelite, no, particular sa mga Israelites, kay Jesus Christ as of now, dili lang nga siya is their Messiah or their Christ, kundi nga by believing John nga si Jesus Christ is God. Tapos nabayran niya atong mga sala sa ibabaw sa cross, namatay sa unod og nabanaw sa katulong adlaw, nikayop sa langit og naastong kamot sa Dios nga Amahan, mahimo siya nga Christian. Then ma-indwell siya o concealed siya by God the Holy Spirit. No, mabasa nato na siya sa Ephesians chapter 1 verse 13. Ephesians chapter 1 verse 13, in whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, mayong balita sa salvation. Kasi Jesus Christ diri sa Ephesians,
Human na siya ni bayad sa atong mga sala, o kanina address ni Paul sa mga Kristohanon sa Ephesus, in whom also after that ye believe. So by believing lang, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. So na ay sealing sang Holy Spirit, which is the promise of God. Mao yun iyang promisa. Katuganiha sa dyan, ang promise ng Diyos is eternal life. Sunod din ang promise niya is the Holy Spirit nga mo indwelt sa kada magtotoo din na kang Jesus Christ. Sa aton pa nga sulti nga sa pag-hold on sa mga ginatawag nga words are important, by believing jud the Lord Jesus Christ. Walay salvation sa ginatawag nga matuo ka sa Dios, mutuo ka sa God the Father, or mutuo ka sa God the Holy Spirit, kundi by believing the Lord Jesus Christ. Mao ngani nga ang second person of the Godhead nagpakatao to execute sa plano sang God the Father nga sa pagbayad sa atuang mga sala o sa pag-conquer sang kamatayon. Mao nga namatay siya physically para ma-conquer niya nga naay siya victory sa death, sa kamatayon physically. Mao na kita ma-resurrect kita sa ginatawag nga o sa rapture, ang mga nangamatay ma-resurrect. Tapos kung karon ang ginatawag nga rapture generation o kung ang rapture nan maisdan ang atong lawas sa ginatawag nga resurrected body. But pasabot nga na-conquer ni Jesus Christ ang death. Wala na sa igahom. No. Mao na nga ma-save o kung ma-save lang ang mga tao by believing the Lord Jesus Christ, dili sa God the Father o sa God kung sa unsa man nga bot ipasabot, o kung sa God the Holy Spirit, kundi pinagi lang jud kang Jesus Christ. Og ang God the Father mag-abode sa toa, kag siyempre ang God the Son na mag-abode gyapon sa toa. Yes, the Father and the Son, nga asa nga sa Holy Spirit we are sealed by God the Holy Spirit. Mong gyapon di sa 1 Corinthians chapter 2 verse 15 to 16. As how God the Holy Spirit teaches us. 1 Corinthians chapter 2 verse 15 to 16. But he who is spiritual, ikaw nga Kristohanon nga spiritual na mature, appraises all things, judges all things. Yet he himself is appraised or judged by no one. Sa verse 16, for who has known the mind of the Lord, that he will instruct him? But we have the mind of Christ. Paano ka makaangkon achieving the mind of Christ? By learning God's Word, doctrines by doctrines. Mao na nga masanctify kita, pinagi lang jud sa iyang mga pulong, sa iyang mga pagtulunan. Unsa sulti po ni Jesus Christ, man shall not live by bread alone, sa pagkaon lang dili kita nabuhi, but on every word that proceeded out from the mouth of God. Sa gisulti ni Jesus Christ din napay ginatawag nga direct revelation. No, kung imo atong kayon ba ginatawag nga logically. But shall not live by bread alone, but on every word that proceeded out from the mouth of God. Kay ang Diyos nagahambal pa, nagasulti pa directly sa mga tumuloo. Pero karon wala na may direct revelation. Sa unsa nga pamagi nga nagasulti ang Diyos, pinagi sa Bible. Og naa sa pastor teacher nga mag-communicate sa ginatawag nga mga Bible doctrine. Dila na nga pamagi. Wala na ginatawag nga direct revelation ron nga nagasulti ang Diyos directly sa tao. No, wala. Nga ang God the Father, wala.
Di na. Pero still, ang God, the Holy Spirit, teaches us sa confirmation sa ginatawag nga mga kamaturan. As our divine teacher, sa pag-communicate po sang pastor teacher o kung teacher sa pulong sa Diyos as their mouthpiece. Dira na pinagi sa pastor o kung sa pastor teacher o kung sa teacher, kung sa salvation man sa mga evangelist o sa tanan nga mga magtotoo as an ambassador of Christ. Kay we are representing Christ. Dini sa ibabaw sa kalibutan. So walay makasabot sa pulong sa Dios kung dili kadtong mga magtotoo lang jud sa unsa man nga pamagi. Og isa lang kabutang nga ginatawag nga may mga hindrance dinha, mao lang ang paghimo og sala. Sa tuwa pa kung naay ginatawag nga paghimo og sala, walay confession of sin, walay communication nga may tabo, walay understanding sa pulong sa Dios. Kay dili man pud pasabot nga kung anak ka na sa Dios, dili ka na makahimo og sala. Kay remember ang paghimo og sala is a matter of choice. Pero by choice man, natawag nga volitional perfection, nga ikaw nga tumuloo sa imong pagpili, pwede man ka nga dili maghimo og sala. Kaya ang sala is a matter of choice lang. Mao nang hindran sa ginatawag nga Christian life. Mao na nga kita nga mga Christians, ma-discern nimo ang mga kamatuoran, ma-discern nimo ang lie tungod nga naa kay truth. Mao to ganiya no sa sa Hebrews chapter 5 verse 13 to 14. Kaniay, for everyone who partakes only of milk is not accustomed to the word of righteousness, for he is an infant, bata pa sa pagtuo. Sa verse 14, but solid food is for the mature, who because of practice have their senses trained to discern good and evil. So makaibalo ka ng ug unsa ang ginatawag nga good. May posibilidad na kani siya is agathos, kani siya nga good sa verse 14 is kalos. So mahibaw-an niya nga kana siya is human good nga part gyapon sang old sin nature, and evil nga mao gyapon nga part gyapon sang old sin nature. So kung mature ka na, mabalaan nimo kung unsa ang naa sa ginatawag nga old sin nature, which is human good, in contrast to divine good. Kang divine good mao na ang naa ka sa ginatawag nga sa doctrine, Bible doctrine, o naa ka in the sphere of God, the Holy Spirit. Mao nang ginatawag nga agathos. Now 1 Corinthians chapter 2 verse 15, but he who is spiritual appraises all things, yet he himself is appraised by no one. Sa to pa kay we are an open book man. Ikaw nga Christian nga naka sa truth, so dili ka walay makahukom sa imo kung inline sa pulong sa Dios. Dili ka nila ma-judge, pero ikaw maka-judge ka sa ila ha. Kay ngano man, because you have the truth. Mo bitaw nga masulti nga presni dinhi sa inyo ay misulti to si engineer. Nga sulti na sa truth o may istorya po ka na kay truth. So may balan jud din ha nga by discerning kung sino ang wala sa truth o kinsa ang naa sa truth. Kay kada religion, no, talking about religion, well, we are Christians. Kay talking about religion, wala may magsulti nga siya is mali. No, claiming mali siya, halimbawa kung unsa man sa klase nga denomination, wala yung tao nga mag-claim nga siya mali. Tanan na sa tama. Nga bisan pa na i-conflict. So, buti pasabot nga pwede nga ikaw tama, siya is mali. Or pwede nga siya is tama, ikaw is mali.
Pero dili pwede nga naay kamoy truth nga duha nga naay conflict sa inyong duha. So naay or duha kamo mali. Tungod sa gitawag nga conflict. Kaya lang talking about na pud truth, may balaan mo nga mali siya tungod ka naa kay truth. Or kung siyang naay truth, may balaan niya nga mali ka. Kay ang truth mga depinsad yun na siya sa iyang kagalingon. Mo depinsad yun na siya sa iyang kagalingon. So 1 Corinthians chapter 3 verse 1. And I, brethren, morning sulti ganiha, could not speak to you as a spiritual man. Sa aton pa si Pablo din mature jud siya, knowing what is truth. Kay siya man ang unang nga membro sa spiritual body of Christ sa ginatawag nga Christianity, o iyang gintuuhan mao na nagasulti siya nga indicative mood ka tinuod yun na siya kay mao yun na iyang natunan kang Jesus Christ, the resurrected Christ, no? O gin-apply niya sa iyang kinabuhi, mao na nga mature siya, spiritual man, spiritual siya, matured, kay gi-apply niya sa iyang kinabuhi. Sa to pa kay Pablo, bisan unsa kagubot ang naa sa iya, wala jud siya conflict niya na, no, in application sa mga pagtulunan. But as men of flesh, nga sa unod nun, as to infant in Christ, infant yun. So, dili makatulo si Pablo sila sa mga pang-mature o kung pang-spiritual nga pagtulunan. I give you milk. Sa tuwa pa napain po na segregate po ni Pablo ang pagtulunan bahin sa milk nga type nga pagtulunan, no? Okay, kita may haraman ta din po sa pagtuon kay Sir Daryl, meat type nga pagtulunan o sa ginatawag nga milk type nga pagtulunan. For you were not yet able to receive it, indeed even now you are not yet able. So na-discern yun ni Pablo nga kaning mga tumulo sa Corinthians, lugar man na sa Corinto, dili jud sila mature. For you are still fleshly, for since there is jealousy, uli pagsabtanay, and strife among you, and you are not fleshly, and are you not walking like mermen? Manang sulti ni Pablo sa mga tumulo sa Corinthians. Remember, we are of the same spirit. Nga kung unsa man nga Holy Spirit nga you are sealed as we are sealed, parehas lang na. So dapat na unity jud sa Christianity sa pag-exercise sa mga pagtulunan ng Bible doctrines in application sa Bible doctrines. Mao na nga naay victory sa Christian life. Kag victorious naman yun kung tani kita sa ginatawag nga tactical nga application sa pulong sa Dios, tactical victory. Kay si Jesus Christ sa ginatawag nga strategic, victorious na siya, ginatawag nga strategic victory. Daog na siya, tapos na ang tanan. Nga pag-crucify sa iya, ha, nga pagbayad niya sa aton mga sala, paglubong sa iya physically, ug nabanaw siya by conquering death, kag pag-ascend niya sa langit, nga paglingkod sa tuo sa kamot sa Dios nga Amahan, nga he was accepted as a son of man, nga pagbayad niya sa aton mga sala. So victorious siya. Ginatawag nga strategic victory. Sa tuwa ginatawag nga tactical victory, mahinabo lang na siya kung naay application sa pulong sa Dios as we are yielded to God the Holy Spirit. Mo na nga sulti ni Jesus Christ nga, I have many more things to say to you, but you cannot bear them now. Amo na nga pagtuon sa pulong sa Dios, padayon jud nga sa sa pagkaon sa tuang spiritual life. No, sa gibasa nato ganiya John 16 verse 12. I have many more things to say, sulti ni Jesus Christ to you, sa iyang mga disciples.
sa tuwa pa dili tanan na absorb sa mga disciples ni Jesus Christ ang mga pagtulunan nga gitudlo ni Jesus Christ. Kay sulti niya, you cannot bear them now. Dili pa jud ninyo kanang masabtan tanan, kanang madala makuha tanan But when the Spirit of truth comes, He will guide you. Remember, He will guide you into all the truth. For He will not speak of His own initiative, but whatever He hears, He will speak and He will disclose to you what is to come. Kinaan naman tanan, na-reveal naman. Sa tuaron, na-reveal na tanan. Mao na nga nakita ginatawag nga eschatology, future to come, kay pag-abot sa rapture, mao na atong ginapaabot. Tapos na ginatawag nga 7 years nga tribulation, part 2 sang Israelites, ug mao ang sikang coming ni Jesus Christ. Pero samtang nga naa kita sa rapture, na ay ginatawag nga Bema Seat Judgment o kung the Judgment Seat of Christ, sa kahawaan nga kita i-judge according sa ato ang reward nga sa pagtuon o pag-aplika sa pulong sa Dios, mao nang rewarding dina by glorifying the Lord Jesus Christ. Simpre sa sikang coming, uban kita niya na after 7 years nga tribulation, og maupod ang pag-rule ni Jesus Christ as the King of Kings kag Lord of Lords sa millennium. Millennium meaning 1,000 years. Kag pag-uman niya na, mao ang Great White Throne Judgment ug ang pagbuhi kay Satan sa abyss, bottomless pit, nga makigbatok pa sa Dios for the last time. Pero wa jud sa mahimo. Mo na nga ang tao, o kung bisan kita nga mga Christians, kung dili kita yielded to God the Holy Spirit, wa jud tay mahimo. Then pag human sina sa Great White Throne Judgment, that is eternity. Nga He will guide you into all the truth, for He will not speak of His own initiative, but whatever He hears, mo ning igatudlo to you what is to come. So ang context niya ni sa kay John nga mao ang pagtudlo sa sang bala nga espiritu sa ginatawag nga mga the way o kung messianic believer sa ilan ni Peter, particular kay Peter, no? Nga sa pagpadayon nila sa pagtuo nga si Jesus is their Messiah. Kaya lang na-interrupt na siya sang 70 AD tungod kay wa jud mituo ang mga leader sa mga Israelites nga si Jesus is their Messiah. Hangtod sa kompleto sa ginatawag nga canon of scriptures, the book of Revelation man ang pinaka ulahi nga isulat ni John sa island of Patmos sa 96 AD. Mao na nga naa kita ginatawag nga intercalated age sa ginatawag nga mga Christians. So mo na mga hitabo sa tuwa nga ginatawag kita karon nga mga Christians. Mao na nga kung sabto nato na ginatawag nga Gentiles o na ginatawag nga mga Israelites, tapos mga the way nga ginatawag nga Messianic believer, o kita karon mga Christians. Kay kung ma-rapture na, but pasabot ang tanan nga mga Christians i-rapture, kita lang nga mga Christians. Wala na Christians mabilin rin sa ibabaw sa kalibutan. Mao na nga pag-abot sa tribulation period, di na pun musugod ang mga ginatawag nga mosaiklo nga sa ilang pag-execute ni ana nga Israel part 2 nga sa pagtuman sa programa sang Dios. So mao na nga amo na sa pagpadayag nga dinhi sa kay John nga sulti ni Jesus Christ sa ilang nga context nga He will disclose to you what is to come. Mao na nga sulti ni Paul nga be not ignorant. Ayaw ko pag-ignorante nga karon gipadayag na sa inyo ang mystery doctrine nga sa unsa man nga mga hitabo
kag sa mga butang nga mga mahitabo. Mao na nga nakitay confidence, we have our destiny sa paghupot what is truth. Mao na nga sa aton nga huna-huna ginatawag nga sa atong spiritual heart, hapsay na tanan ang mga butang sa pagtuon sa ginatawag nato nga dispensational theology by panahon jud, dili sa ginatawag nga covenant theology. So mao na atong karong nga pagtuon, no? Kay kuan na lang pud ko kanang 2% na lang, no? Sige, dili sa tamahuman, at least na-occupy po nato ang natawag po nga 1 hour. Let's pray. Sa imo blang Aman, salamat kay sa mga higang ginatag nimo sa moas. Asaw God the Holy Spirit sa pag-confirm kini sa mga kamaturan nga angay jud Ginoo nga maong amon tuohan ug sa amon nga pagkinabuhi, kay there is no lie in the truth. Gani salamat sa teaching ministry and confirmation of God the Holy Spirit, bisan Ginoong bibingan sa spiritual IQ kag spiritual understanding sa imong mga pagtulunan. Gani sa imong grasya siyang pamagi na pasalamatan ang tanan nga sa imong gyapon ginasalig pinagis ka ng Jesus Christ. Amen.